Oo. Ayan. Aking formal na ipapakilala. Formal na ipapakilala na ang ating speaker ay si Ma'am Rose Biminda Bar. Eh, palakpakan natin. Sure lang ko lang ba ang grade 2? Huwag kumain. Especially the differentiated instruction. This presentation, so we will able to, okay, una po, understand the meaning and the purpose of the PBL. Then, yung meaning and purpose din po ng ating differentiated instruction. So, explore how PBL and DI complement each other and learn sample math-based classroom activities. And the last one po is identify ano po yung roles natin in planning, implementation, and supervision. Okay po. So, Ay, pag hindi sila dumating atin lang. So, kung ano po ba PBL, Sir Foley? It's an instructional approach where students learn resolving real-world meaningful problems rather than receiving direct instruction first. Key features. Okay, so key features. One is real or realistic problems. Next, group collaboration. Next, inquiry and reasoning. And student-led exploration. And the last one is teacher acts as facilitator. So, sino po sa mathematics ay sa mga math teachers dito yung nagbibigay po ng real or realistic problems sa mga student? So, under po siya ng PBL. So, group collaboration po. So, para ma-enhance po yung kanilang knowledge and learning. So, especially in mathematics. So, ginagamit po siya under PBL. And then, okay, inquiry and reasoning. So, usually nga since lalo na tayo, senior high school teacher. So, pwede tayong gumamit ng mga maths questions po dito. And then, student-led exploration. So, key features din po siya ni PBL. And the last one is, we as teachers who acts as a facilitator. So, nagpa-facilitate lang po tayo ng learning. So, yung mga bata po talaga, yung mag-unlock ng kanilang learnings or ideas about our problems. Kung ano ba yung idea nila dun sa topic natin. Or in terms of problem solving. So, usually kasi pag nagpapasolve tayo, hindi naman kailangan sasabihin mo kaagad yung sagot. Yun din to what? Bigyan mo ng idea yung bata, iisipin mo siya kung ano ba yung sagot niya dun sa problem. Okay, like putting their self to the problem. Kunwari sila yung tao sa problem. Sila talaga, ano nila, i-explore nila yung ideas mo. Yung inquiry, ma'am. Inquiry, so that is more on asking questions. Pwede, hinian mo sila ng ano. Kaya nga dito, sa PBL, so teacher acts as facilitator. Magpa-facilitate lang po tayo ng learning sa mga bata po manggagaling yung ideas po nila, yung knowledge nila about sa topic. So, kakayaan po natin sila. Hindi tayo yung sasagot, hindi tayo mag-i-spoon feed sa mga bata. Kundi sila mismo yung mag-unlock ng kanilang knowledge and ideas. Okay, so Di ba pag sa mga bago, lalo na bagong formula, paano yun? pag bagong formula siguro, so pwede mo siguro silang, usually naman as teachers, tinatanong po natin din sila kung may idea sila about sa topic. That is ano pa rin. Hindi, pwede rin yung maging... Kasi kadalasan talaga ikaw Hindi mismo. nila alam. Hindi, yung doon sa student-led exploration, halimbawa yung problem, isa lang ang formula mo, halimbawa lang yung percentage is equal to base times rate. Using exploration, makukuha na nila, mag-derive nila yung formula galing doon. Parang yung interest is equal to PRT, di ba? Kahit wala pang formula yung R, yung T, principal, may explore nila yung doon. Sila mismo yung mag-explore. Parang ano pa lang, itaga-tanggap ka lang sa kanila. Ay, Kaya nga, derive ng formula. fast talaga tayo dito. Okay, next po. So, ito po yung mga learners activities natin. So, in using this PBL. So, pwede po tayong magpa-collaborate sa ating mga bata in group. So, in order to analyze the problem. Diba? So, group collaboration po yan. So, pwedeng pag nagpa-by group po tayo sa mga bata. So, sila mismo as in sa group. So,
process. So ito po yung pwede nating ipagawa sa mga bata with regards po sa PBL. So since facilitator po tayo, so ito po yung mga procedures or steps natin so para ma-unlock yung kanilang ideas and knowledge on problem solving. Okay. So kailangan po natin mag-isip ng isang problem solving na makakapag-engage po sila and meaningful para sa mga bata. So give minimal initial instruction. So sa mathematics, hindi naman kailangan marami tayo instruction sa mga bata. Mas specific po yung instruction, mas konti, mas madali nilang maunawaan. Okay, and then proving questions. Pwede tayo why do you think, how do you know, yung mga hats po natin, pwede natin gamitin. So pero kung sa mga grade 7, grade 8, since hindi pa talaga ganun kataas yung kanilang when it comes to us, so pwede tayong pwede natin unti-untiin hanggang sa makuha po nila yung sagot. Then, support struggling learners with guiding hints. So, pwede tayong gumawa ng mga follow-up activities. So, para mabigyan natin ng additional activity, lalo na yung mga struggling learners natin. Encourage multiple pathways to solutions. Then, observe the student thinking for assessment. Yung mga bata natin ay nakapag-share at makakapag-reflect po dun sa lesson natin. Okay, next. Ano naman po ang pagkakaiba ni problem solving PBL kay differentiated instruction? So actually, si differentiated instruction ay ilan sa mga ito nagagamit na din po talaga natin sa ating pagtuturo. So parang nire-refresh lang po natin. Okay, so what is DI or differentiated instruction, Ma'am Daisy? Basa? Differential instruction is an approach that tailors instruction, tasks, supports, and products to meet the needs of diverse learners. Teachers differentiate based on readiness level, special knowledge, interests, learning profiles, visual, auditory, kinesthetic, analytical, and others. Pwede natin siyang gamitin. And then, sa product po, o yung output ng bata, so pwede tayong pagpagawa sa kanila ng poster, model or report, oral presentation, digital output, and problem explanation video. So, ilan lang po ito sa mga differentiated instruction strategies as math teachers po na pwede natin ipagawa sa mga bata. So, as Third a task, content, ma'am, ano po yun? po, Yung third task. may ako mamaya dito So, sir. pag sinabing tired level, iba't ibang level ng task. At saka may Iba't ibang level to level. may sample ako dito para Akala ko nakakapagod. ibang tired naman. Tired yan level. Nakakapagod na task yun, tired. May sample ako dito para makuha nyo. Of task, scaffolds, okay, choice boards for learners. O sino po yung nagpapa-board work sa inyo? Isa po yan sa differentiated teachers activity sa DI. Flexible grouping plans by group, enrichment tasks for advanced learners, and then gumagamit tayo ng mga tools katulad ng wrapping paper, calculators, and visuals. Ay, sir, speaking of calculator, may budget ba sa battery? Wala. Battery lang ang hindi mo pa mapila naman, sir. Gawin ni learners natin. So, select tasks or formats that match their strength. Okay. So, hindi porket yung bata ay dapat alam natin kung saan pala sila magaling. Okay. And then, work at an appropriate challenge level. And then, by that, you're going to use scaffolds when needed. PBL yun nga. Engage in peer collaboration. So, maganda po si peer collaboration. Okay, demonstrate learning in different ways and move between those. So, pwedeng magkaroon sa grupo ng leader, reporter, and presenter. Okay, so bakit po natin ini-integrate si PBL at saka si differentiated instruction? So, ano ba yung purpose nito? Ano ba yung pangalagahan nito sa atin as mathematics teacher and at the same time sa ating mga bata? Okay, so ano po yung importance or significance ni PBL at saka ni EI sa atin at sa ating mga learners? Pakibasa po, Sir Norman. Why integrate PBL and DI
meaningful problems. DI ensures all learners can access and solve those problems. Together, they support diverse learning needs. Naka-video yan sa chat. Sinabi ko sana kanina pa. Provide multiple entry points. Challenge advanced learners. Scaffold struggling learners. Increase engagement and motivation. Promote deep understanding. Okay, thank you po, Sir Norman. So, yan po ang kanilan. Yan po ang kahalagahan ni PBL at saka ni DI na dapat natin ginagawa kasi na-ensure natin itong mga bagay na ito. So, una, it support diverse learning Yes. needs. Okay, and then, nakakapag-provide tayo ng multiple entry points. So, na-challenge din natin yung mga advanced learners natin and yung mga struggling learners natin, nag-i-scaffold po tayo and nag-i-increase yung kanilang engagement and motivation, and the last one is it promotes deep understanding. So, kaya importante po na nagagamit natin siya sa ating pagtuturo. Kasi ito nga po yung kanyang benefits sa ating mga, sa atin at sa ating mga bata. Okay, so meron po tayong integrated PBL at saka DI example dito. So, ito po yung scenario, for example, ng PBL natin. Halimbawa, sinabi mo, ito yung lesson mo, kaya ito yung activity mo sa mga bata. Create a budget plan for a class party with 5,000 pesos. PBL scenario. Ito po yung binigay natin sa mga bata. O ito po yung DI integration niya. So, isa-isa po yan. So, syempre, kapag ito po yung scenario natin, ito yung integrate ng ating mga learners. So, provide templates for learners daily structure. O, mag-offer sila ng challenge extension. So, what if the budget decreases to 4,000? Okay, so may follow-up ka na kaagad doon ng question. So, provide manipulatives. Okay, so pwede po tayong gumamit ng price cards or charts. Then, pwede po tayong magpa-group based on interest. So, pwede sa group based on interest o based on food, labor, or program. So, bahala po sila doon kung paano nila lalagyan ng anong tawag nga nito? Kung paano nila lalagyan ng cost yung binigay ng 5,000 pesos as budget plan. And then, okay, you're going to allow different solution output. So, pwedeng gumamit sila ng spreadsheet, poster, or by means of written explanation. I-interrupt, ma'am. Maganda yan sa PBL scenario. Kung sa... pwede din sa ano yan eh, sa grade 7. Mababa Yung rate, kasi ginagamitan niya ng kay partisan. Kung ano yung mga priority doon sa pangangailangan sa kanilang bahay. So, doon sila makakapag-decide. Lalo-lalo na sa mga magkakaiba. May kaya, meron din naghihirap. Talagang yung priority nila, natural, yung basic needs. or sa actual sir na scenario, yung bago nila. Yun ang ibabalik nila. Ibabalik nila. So, may budgeting. So, pwede yun yung problem solving mo, tapos sila yung paisipin mo ng paraan so kung paano yung how to manage. Ano ang pwedeng i-integrate doon na competency ay pwedeng percent to decimal. Pwede sir. Pwede yun. So nagkakaroon din ng integration doon. Kaya nga dito, pwede sila pwede kang gumamit ng mga nakalagay. Okay, so kapag nag-integrate po tayo, so during the given activities, okay, so katulad nung present ko kanina, so mamili po tayo ng mga problem that merong multiple solutions, katulad nung chart kanina. And then, prepare differentiated materials. So, you have to anticipate possible misconception, provide various supports, facilitate group interactions, and kailangan po natin i-observe si differentiated student engagement. Then, saka ka pa lang po mag-assess ng process and product. The process of making this kind of problem or activity, and saka ka pa lang mag-i-initiate ng output nila or the product. Lesson. Halimbawa po ang topic po ay fraction. Sino na po yung ang topic po ay fraction sa mga bata? Ako
Pwede, fraction lang. triangle similarities. So, Ako ano tama doon? ba? Ang pinaka-review nila sa yung fraction, how to get the lowest term, check, hanggang sa proportion na siya. Ito sir, pwede natin i-combine using the PBL at saka CDI. Kapag ang topic for example is fraction, ano po yung task natin sa PBL? So your class needs 12 pizzas divided fairly among 3 sections with different numbers of students. So ang options po natin, kapag ang topic po ay fraction, magpapa-fraction strips ka for support and calculator as chart or chart ang pwede natin gamitin. Kasi yun po yung activity. O since fraction po tayo, yun yung gagawin po nila yung task. Kasi yung grade 12 na hindi pa marunong sa Grade times 2 nga, matagal eh. Para yung mental skills nila gumana. Sa amin kasi sir, para mapagat ng calculator, yung bagang mga exponent tsaka maliliit na number, kailangan talaga sa Pag kailangan na ano, kung mamano-mano nila. Kasi kaya ang sinasabi ko, Gamitin lang. depende sa i-regulate natin. depende sa topic. Alam niyo naman kung Pag hindi kailangan kailangan. madali kayo sa lesson, ay gamitan niyo Para na. ma-practice yung kanilang mental. Tama. Mental math. 19 tsaka 20. Yun ang nauna. Kaya yung mga grade 11 niya, Abay, sa grade 1 tayo mag-start. Kasi dadaan pa sa atin yan eh. Pandemic na grade 1, nasa ano na sila ngayon? Nasa grade 6 na yata. O, grade 6 na. Isa na lang, grade 6 na lang. Grade 6 na lang, pag nag-graduate na yung grade 6, wala na. makalampas Sa ng grade hanggang amin pa yun, napapunta pa namin sila. Okay. Sana lang wala nang kasunod. Yun na nga. Hindi marunong Pagbibigay ng grade na 99. basa ng Pandemic na yan ah. Wala may pang mga pandemic. non-digital. Binigay mo lang Basta lumalabas na yung oras. Yun yung nagsabi. Bigyan kami ng grade 3. Ay natural, yun lang kaya ng bata eh. Oo. Basta may pruweba. Oo, kitaan mo ng May pruweba. begins tayo eh. Oh. Hindi naman nakakalugan na Wala namang problema sa grade, basta may ebidensya ka. sa science, special science class ay bawal magbigay ng mababang grade. Hindi ganon. Excuse me po. Ang pagganyan na hindi natuto at hindi na kinakailangan ano, mag-basic kahit po sa Bigyan mo sa lang science class. Hindi lang reinforcement. Bigyan mo ng 90 tas hindi na marunong Hindi na kumbaga, hindi na Kaya, bigay di ba, ano ba naman natin, corresponds dun sa galing ng bata. 75, Hindi bigay ng grade. Hindi sila ka... Kaya dapat ang teacher mag-adjust niya. I-adjust natin ang sarili natin. Binigyan mo yung bata ng 90, 92, 93. Pataas. Biglang lumipat ng ibang school. Sabi ng kanya. Halimbawa, grade 9. Binigyan mo ng 90 yung yung baling-baling. Lumipat ng Sariaya National High School doon sa Quezon Province. Nag-chat sa akin. 79 and 8. Yung third grade na second grading. From 90 to 79. Susumbong sabi ko, yan talagang grade mo. Concept base sila dyan. Nakapokus sila sa competency. Hindi sa bahit. Hindi doon sa konsiderasyon. Yan ang tuto ko. Sabi ko kasi kung bibigyan mo from grade 7 hanggang ngayon, sila ay may honor. Bigyan mo ng mababa, susugurin ka ng magulang. Kaya nga. Iba na. At tapos yung sa mga Sa group activity, may individual output, susulat dito ang solution, blah blah blah, etc. etc. Ang pagtatanong natin doon, hindi yung bakit ganyan, bakit what is the value of x, hindi gano'n. Step by step. Yes. Parang ikutus examine natin, Bakit anong ginawa concept yun ang sa- ginamit, anong property ang ginamit, anong mathematical statement, anong theorem, anong postulate, etc. etc. Dapat. Para Nasa mga tatlong oras mo Kumana. Abuti ka ng mga... Use of reasoning and strategy. Saan ka tatlong bagay nagdadalian ka, tatlong bagay na nahihirapan ka, at tatlong bagay na kailangan mo ng clarification. Sige, kung ikaw ay may 200 students a day, nababasa mo lahat. Nababasa mo ba yung sa panusan sa oras mo, talaga pag may magawa ka sa dapat kailangan mo tayo.
Nagpaprint pa siya. Concept of learning spaces, Nagpaprint pa siya. design principles for collaborative environments, space influence, role po ng teacher and learners, and collaborative problem solving. O ito po ang objectives ng lesson, ng session po na to. Okay, ano po si learning spaces? So, kanina, sabi ko po kanina, ang focus dito is classroom. Okay, physical or virtual environment. So, mapa-physical man yan. Pag sinabi kasi natin virtual, usually, pag meron tayong mga online class, magagamit din natin siya. Ikaw ba bukas dito sa mga movable Strategies for effective learning space. And then, ito po yung naiwan din natin. Okay, schools, time pa rin. Breaks, benefits niya po, yan na rin, parehas lang. Motivation at saka engagement. Actually, si learning space at saka si differentiated instruction, yung engagement po talaga ng mga bata ay teamwork, problem solving skills, na-improve po, student autonomy, richer discussions, and inclusive learning for all types of learners. Challenges and solutions, same pa rin. O kapag limited yung classroom space, syempre, gumamit tayo ng floor areas, corridors, or retail stations. Challenge for students during collaboration, establish organizations. O yan. And then, conclusions po. Okay, ito na po yun. Why CPS? Why learning space?